nakikita mo, parang wala nang katapusan. Parang yun na nakikita mo. Pero sabi ng salita ng Diyos, yung path of life na binibigay sa inyo ng Panginoon, naroroon pa rin ang presensya ng kanyang kagalakan. Even though there is problem, there is trial, there is persecution, there is worries. Amen. Sino narito kahapon in our prayer and praise celebration? We thank the Lord for a wonderful time of just lingering and staying sa presensya po ng Panginoon. This is part of our growing. Actually, when Sister Potty shared to us so many things about the things na ginagawa ng Panginoon sa trabaho, sa pamilya, and even in one part of our Christian life through our giving, ang Rema word na na-receive ko is that word growing. Sabi niya, you have to grow. And in the natural, it is something na sa ating mga tao na yun talaga ang ating proseso. No, na tayo ay patuloy na dapat na lumalago. Na ang ibig sabihin, hindi ka na nanatiling na baby, hindi ka na nanatiling estudyante, hindi ka na nanatiling single. Of course, may mga single dito iba. Hindi ka na nanatiling nagtatrabaho forever. Because here on earth, we are just sojourner nga. Sabi nga ng salita ng Diyos na tayo mga malalakbay lamang dito sa lupa. At parte ng ating paglalakbay ay ang ating paglago. Paglago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And one thing that God wants us to grow is to grow in the knowledge. In the knowledge, in the grace of our Lord Jesus Christ. That's why you always come here. You always read the Word. You always wanted to know more about who Jesus is. And thanks be to God, you are in the right place. So sabihin mo sa katabi mo, you are in the right place. John 15:11. Our topic for today, we will continue about abiding in the vine, remaining in Him, remaining in His Word, remaining in His love. And for the last 3 Sundays, we are continuously speaking about that joy. Sabi nga gano'n, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. This is what Jesus is saying to His people. And today, this morning, ito rin po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Napakasimpleng bagay, kaya lang kadalasan, and most of the time in our daily routine sa ating buhay, nakakalimutan natin to, yung tinatanggap natin sa Panginoon, na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na nagpapaalala sa atin na this is what we have. Ito yung ibinigay niya. Kaya nga sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Which means the joy that you receive from God is the joy that will, ano sabi doon? At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. There are so many things that this kind of joy can replace the joy that God has given unto us. At madalas doon tayo pumupunta. Madalas yun ang ating hinahanap. Madalas doon natin gusto katagpuin yung hinahanap ng ating mga emosyon, ng ating mga damdamin, ng ating mga katanungan. Pero the Word of God, in John 15 says, yung overflowing joy, the unspeakable joy, the fullness of His joy, ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Let's go on to the English translation para mas lalo natin ma-enjoy. The Passion. Ang sabi po ng Panginoon, kapag ang Panginoon po, sa salita na binabasa po natin, every word that comes out from God, from the mouth of our God, it will not return void. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Yes. Every word that comes out from the mouth of God, it will not return void, but it will accomplish every purpose. The very purpose. The very purpose why God declared it to us. Amen. And this time, when Jesus came, it is Jesus Himself.
It is the Son of God Himself. No? That the Word that become flesh. Ang sabi kong gano'n, my purpose, sabi ni Jesus, my purpose for telling you these things is so that the joy that I experience will fill your hearts with overflowing gladness. Amen. So kung naghanap ka ng totoong kasiyahan, kagalakan, katuwaan sa buhay, matatagpuan mo yan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya lang, last Sunday, when Pastor Henry shared to us, what kind of joy ba ito? Di ba? Yung explanation sa atin last Sunday, this is the joy that the world, ang opposite na ibinibigay sa atin ng mundo, kinagagalawan natin. Kasi di ba sabi doon, ang joy na ito ay kailanman ay hindi nagbabago kapag ikaw ay nagkakaproblema. May pagsubok. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Sherry, Pastor Henry, kailangan lagi tayong thermostat. Yes. Hindi tayong thermometer. Na nababago ang kagalakan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kapag nagka-problema ka, minginit. Di ba? Kapag may mga pinagdadaanan ka sa buhay, hindi mo na na-enjoy yung joy na meron ka. Kaya nga sabi, di ba, na share sa atin, tayo mga Kristiyano, kapag ka nakita ng ibang tao na walang personal relationship kay Jesus, ang tingin sa atin, di ba, ano yung word na ginamit niya? May ililing. Kasi nga, ang dami mo ng problema, ang dami na nagaganap sa paligid mo, nasa iyo pa rin yung kagalakan ng Diyos. And this is what kind of joy that God wants us to experience. Amen. Amen. Kaya nga, dapat thermostat ka. You set the tone. You control. No, you bring Jesus. No, to set your surroundings, your feelings, your circumstances, because J-O-Y, sabi ko nga sa inyo, is Jesus over you. Over your problem, over your situation, over your finances, Jesus over your everything. That is why J-O-Y. Kaya nga, my purpose for telling you this thing is so that the joy that I experience, ano may in-experience si Kristo dito sa lupa? Alam nyo, nung si Kristo po ay naparito sa lupa, marami yung nag-reject sa Kanya. Marami din ang naniwala. Marami din ang tumanggap at marami din ang sumunod. Pero when the time came when Jesus hung on the cross, di ba marami ang tumalikod, yung mga sumunod sa Kanya, siya pa nga nagsabi, ipako siya sa krus. But that thing that Jesus is doing, ay kailangan niyang pagdaanan, kailangan niyang paghirapan, para yung paghihirap na yon, na dapat na tatanggapin natin in the final judgment, ay kinuha na ni Kristo. So that, when you understand that you are being saved, that your Savior came to become part of you and to become part of me, ito yung purpose niya, na yung joy na meron siya ay binibigay sa atin ay maranasan natin. Amen. Psalm 16 verse 11. Para mas lalo natin maintindihan. Sabi pong gano'n sa The Passion Translation, for you bring me a continual revelation of resurrection life. Okay, parang hindi yata yan. 16:11. Okay. Wait, hanapin ko you guide me in the path of righteousness kasi dapat yun. Psalm 61 yata, makabaliktad. Saan natin? Makabaliktad na yung number na naibigay ko. Sorry.
Hindi, tama. Psalm 16, verse 11. Because of you, I know the path of life, as I taste the fullness of joy in your presence. At your right hand, I experience divine pleasure forevermore. Ulitin ko kasi hindi po yan yun eh. Because of you. Yung sinulat ito po ng salmista, no, wala pa ang ating Panginoon, pero kilala niya na ang kanyang Diyos. Ang sabi niya gano'n, because of you, I know the path of life. And this is what God wants us to be reminded this morning. This path of life na meron po tayo dito sa mundong ibabaw, matatagpuan lamang natin ang tamang direksyon through our Lord Jesus Christ. Amen? Ano sabi niya? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, no one can receive the blessing from the God the Father except through Jesus. That's why at the end of our prayer, we always declare, in Jesus' name. Why? Because we understand that whatever we ask, iba doon sa John 15 nga sabi niya gano'n, ano man daw ang hilingin nyo sa pangalan ni Kristo, ito yung kanyang ibibigay. Natatandaan nyo, John 15:16? Pero ang sabi po ng salmista, because you will show me the path of life, in your presence is fullness of joy. Amen. Fullness of joy, which means it can only be found in our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, ano man yung bagay na gumugulo sa isipan mo, you go to your Savior. You go to your Jesus. You go to your Lord. Because you will only find the J-O-Y through our Lord Jesus Christ. Amen. Ang sabi po doon, the joy that is present in every believers, and that their joy should be abundant and complete. Okay. Ang kagalakan daw at kasiyahan na matatagpuan dapat at nakikita sa bawat mananampalataya o Kristyano katulad mo at katulad ko, bagamat may problema at wala kang pera, sabi nga ng awitin, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kapag na kay Jesus, laging may galak sa buwinan. Alam niyo yung song na yun, yung Tagalog? No? You should always be declaring that even though your situation or even your emotion is telling you, hindi ka okay. Totoo naman, hindi ka okay. Tama? May problema ka, wala kang pera. Nagkagalit kayo ng asawa mo, nagkagalit kayo ng anak mo, napagalitan ka ng boss mo, mahina ang negosyo mo. Pero that is not your thermostat, not for you to be glad in the presence of the Lord. Because it is God who said, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice. Not only to rejoice, but to be glad in it. So kasama doon yung rejoicing and being glad. That's why, ang sabi po gano'n, ang isang Kristiyano ay very evident. Nakikita palagi, ano daw? Yung joy. Not only the joy, but it should be in abundance and complete. Amen. Kaya nga hindi na iintindihan ng hindi Kristiyano o walang pananampalataya. Bakit gano'n si Arman? Bakit gano'n si Michael? Kasi nga, hindi yung bagay na nakapaligid na pansamantala ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Kundi ang kaligayahan o kasiyahan na nagsasabing sa libro ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. So, which means, yung joy pala, hindi lamang masaya ka, kundi nagbibigay sa iyo din ng kalakasan. Kalakasan na magtagumpay. Kalakasan na harapin ang mga alalahanin, problema sa ating buhay. Because every day, ito po yung path natin. No? Yung daan na dinadaanan natin. All of us are walking, even though we are walking in different direction, but the path of problem, no, yung straight of worries and fear, nandyan yan, dadaanan mo. Pero, ang sabi ng Panginoon,
dapat the joy of the Lord is your strength. Amen. The unspeakable joy. The fullness of God's joy that is in your presence. Why? Kapag yun ang nakikita mo palagi, nakikita mo yung path of life. Hello? Di ba baga, nakikita mo yung gabundok na problema, ang nakikita mo, worries. Ang nakikita mo, troubles. Ang nakikita mo, parang wala nang katapusan. Parang yun na nakikita mo. Pero sabi ng salita ng Diyos, yung path of life na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, naroroon pa rin ang presensya ng Kanyang kagalakan. Even though there is problem, there is trial, there is persecution, there is worries. Many great men in the Bible, even in the Old Testament, especially in the Old Testament, na dumaan sa maraming mga bagay na ayaw nila, pero pinagdaanan nila. At hindi inalis sa kanila ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon, makita mo ang Kanyang biyaya. Maranasan mo ang Kanyang pag-ibig. Maranasan mo ang Kanyang awesome God na inawit natin kanina, di ba? What an awesome God. He reigns, di ba? From heaven above and with wisdom, power, and love. Kaya titignan mo lagi yung wisdom that comes from God. Yung kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. At gagawin niya ito dahil mahal na mahal Kanya. Amen. Remember Moses when he led the Israelites coming out from slavery sa Egypt? At ang kinakaharap nila, di ba, Red Sea, sa likod nila yung 1,000 and chariots of Egyptians soldier, napapatayin sila or babalik sila sa Egypt para maging alipin. Ano sabi ng tao? Anong nakita nila? Dinala mo kami dito para mamatay. Imagine that. Sometimes, pagka napupunta na talaga tayo sa pinaka-bottom pit ng ating buhay, sabihin mo lang, Lord, kunin mo na ako. Pero bakit gano'n hindi ka kinuha ni Lord? Kasi meron pa siyang purpose. Meron siyang plano. Meron siyang gustong gawin na makita mo ang kanyang wisdom, ang power niya, at ang kanyang love. That's why, sabi nga sa salita ng Diyos, God does not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Amen. Kaya nung sinabi ng tao kay Moses, bakit mo kami dinala dito? Mamamatay tayo. Mabuti pa doon. Merong mga sibuyas. Merong mga bawang. Naisip kagad yung pagkain. Ano? Pumunta kami dito para lang patayin. Naririto ang Red Sea. Pero anong ginawa ng Diyos? Ano ang ginawa ni Yahweh? Yung imposible ay ginawa niyang posible. Hinati niya yung dagat. And that story reminds us that even though we are facing big problem, big trials ng ating buhay, kaya niyang hatiin yung daan. Amen. Amen. Big miracles can only happen in big problems that you are facing right now. You cannot see big miracles. Pero ang small miracles is always happening every day of our life. Dapat magpapasalamat ka. Kaya nga sabi nga ng salita ng Diyos sa Psalms 1, sa nagsulat ng Psalms 123, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. The overflowing joy can be manifested as love and generosity, where a person's joy in God leads them to share their joy with others. Kaya kung puno-puno ka ng kagalakan sa iyong puso, punong-puno ka rin ng iyong pagiging generous. Amen. Maraming generous dito. Amen. Amen. Laging nag-block out. Why? Because overflowing ang joy. Pero alam niyo mo ba, hindi lamang dahil overflowing ka ng blessing financially, ay sukatan na yun ng overflowing joy. You'll find a very interesting story in the Bible na kung saan in this kind of situation ng kanilang buhay,
nag-overflow yung kanilang joy. Let's go in 2 Corinthians chapter 8, verse 2 to 5. Tingnan natin to. Ano sabi doon? For even during a season of severe difficulty and tremendous suffering. Napaka ano ng mga adjective na ginamit. Ano? Severe. Tremendous. Tapos tremendous pa. Ano daw? Difficulty and suffering. Okay? And then let's see. They became even more, ano daw? Filled with joy. Puno ng. So sa panahon na yon, kapag tinignan mo yung mga Corinthians, may mga tililing. Sabi nga ni Pastor Henry, no? Sorry for the word, pero yun yung nakikita sa kanila. Bakit ganon? Bakit sila ganon? Kaya nga, kaiba po ang joy na meron dapat na nakikita sa iyo at nakikita sa akin. At ang sabi mo doon, from the depths of their extreme poverty, when you say extreme poverty, sobrang paghihirap, sobrang paghihikaos, sobra. Extreme di ba? When you say the word poverty, mahirap ka na. Tapos gagamitin mo pa yung word extreme, sobrang hirap. Sobrang paghihikaos. Dumadaan sila sa severe difficulty and tremendous suffering. But God's grace, God's endless, unspeakable joy, overflowing joy. Ano daw sabi mo ganon? From the depths of their extreme poverty, ano daw? Super abundant joy, ano daw? Overflow into an act of extravagant generosity. Kung titignan niyo po, mga superlatives po yung ginamit dito sa The Passion Translation. Abundant, extravagant. Sabi mo gano'n, abundant, super abundant joy. Overflowed, nag-uumapaw into an act of extravagant. Yung mga word po na ginamit, and generosity, which means, ano ba sa Tagalog yung generosity? Galante. Okay. Galante. Mapagbigay. No? Can you imagine that? Now, during that time, there is persecution in the church in Corinth. Although, ang sinasabi dito ni Pablo sa mga tiga-Corinthians, kasi sa Corinthians, mayayaman po ang tao. Ang sinasabihan niya dito ay yung mga tao na nagbibigay ng tiga-Macedonia. Mahihirap. Mga mahihirap. Pero nagbibigay para sa gawain ng Panginoon kay Pablo to the church of the Corinth. Kasi nagkakagulo po sa Corinthians eh. Masyado po silang, masyado pong maraming kaguluhan. Kaya nga may second letter. Kaya pagkapapansin niyo, kapag mayroong second letter, ibig sabihin, kailangan bumalik ni Pablo kasi mayroon dapat siyang ayusin. Okay, let's go on in the next verse. Okay. For I can verify that they spontaneously gave, not only according to their means, but far beyond what they could afford. Nagbibigay daw sila nang higit pa sa kanilang pangangailangan. Can we go to the Tagalog translation? Meron ba? Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat, verse 4, nagpit nilang pinakiusap sa amin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Imagine that, yung kanilang perspective sa buhay, walang-wala na sila, extreme poverty, difficulty sa kanilang buhay, and yet their concern is to give. Their concern is to bless others. Why? Because they have the joy of the Lord. Amen. Kaya pala yung pagbibigay nila, it gives them strength to give. The joy of the Lord is my strength. Remember yung sharing, I don't know kung sino nag-share sa giving yung about this rich man and a woman na mayroong dalawang pilak. No, ang sabi ni Jesus, tignan mo kung sino yung nagbibigay ng tama o mayroong binigay, the generous giver. Ang sabi, yung isang mayaman nagbigay ng sobra niya at yung isang babae na mahirap na yun na lamang ang meron siya, ibinigay niya pa rin sa Lord.
So, ang sabi, ang generous giver is the one who gave all. And this is the same thing that happened in the Church of Corinthians, that the Macedonian people nagbibigay, hindi dahil sila ay mayaman, kundi dahil ito ay gusto nilang gawin upang ang mga gawain na ginagawa ni Pablo ay pagpalain. Let's go on. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kaloob ng Diyos. Let's go to the Passion Translation. Verse 4. They actually begged us for the privilege of sharing in the ministry of giving to God's holy people who are living in poverty. So, hindi po tayo exempted. I mean, this is one privilege that we can show, to God. Even though tayo po ay walang kakayanan. Actually, ang tinitingnan po ng Panginoon dito is not the amount. It's not kung gaano kalaki ang ibinibigay natin, ang monetary, kundi yung puso natin na nagbibigay. At nagagawa lamang natin to because the joy of the Lord is our strength. That is one kind of joy unspeakable. Hindi mo maintindihan bakit ka nakapagbigay ng ganon. At kapag binigay mo na sa Panginoon, alam ng Panginoon kung paano ka pagpalain. You cannot outgive our God. Amen. I remember that when the time of giving, the only money that I have left sa aking pong wallet, meron na lang akong 500. 5 million. So, binigay ko na yun sa Lord. 500 million. Binigay ko na sa Lord. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung wala nang laman yung wallet ko. And then, after I gave it, dito po si Simana yun. After I gave the 500, nung lumabas po ako, may lumapit na kapatiran. Binigay sa akin pera. Sabi niya sa akin, para sa'yo talaga ito, kuya. Kuya ng tao sa akin. Tapos sabi ko, para saan? Basta sabi, bigay ko daw sa'yo. Hindi ko na mabanggatin ang pangalan. Tago na lamang natin siya sa pangalan Lydia. Yung sa Bible. Sa Bible, Binigay niya sa akin yon at sabi niya, kunin mo. Sabi ko, para saan? Basta bigay ko. At nung tinignan mo yung amount, it is triple than the amount that I gave. Praise the Lord. That's how God reciprocate. Kaya nga, we cannot outgive God. Amen. Dahil ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya nga sabi nga nun, even in difficult circumstances, the idea of overflowing joy can serve as a reminder that joy can be found in Jesus. Amen. Hindi ko po, even in difficult circumstances, the idea of overflowing joy, yung idea daw po ng overflowing joy, or joy unspeakable, can serve as a reminder that joy can be found in Jesus. That Jesus over you, the joy, can only be found in Jesus, even when things are hard. Even when things are hard. So sabihin mo sa katabi mo, kung hard man ang pinagdadaanan mo, mas mabait ang ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya nga sabi ni, pabalikan mo yung John 15:11, sabi po sa The Passion Translation, my purpose for telling you these things is so that the joy that I experience will fill your hearts with overflowing gladness. Amen. 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 Romans chapter 5. Hindi tayo mag-e-end up. Our faith in Jesus. Kasi kakibat po nung purpose ng Lord na yon, na magpatuloy ka, na maranasan mo ang that kind of joy, that joy unspeakable. Kakibat po nito yung pananampalataya na meron ka kay Kristo. That's why yesterday, we were being reminded by God na read the Word of God.
embrace the Word of God. Naalala niyo po yung paalala sa atin ng Panginoon. Basahin natin ang salita ng Diyos. Isapamuhay natin ang salita ng Diyos. Gawin natin siyang hininga. Kaya nga sabi nung nagpakita ang anghel kay Joshua, meditate day and night. I-meditate mo yung salita ng Panginoon. Okay, Romans chapter 5, sabi ko gano'n, our faith in Jesus transfers God's righteousness to us, and He now declares us flawless in His eyes. May katabi mo po, hindi niya na kailangan ng kung ano-ano pa pamahin sa buka para maging flawless. It is your faith. Yung pong faith na meron kayo, that's the natural glow. Alam niyo po, makikita niyo sa isang kapatiran, no, kung kahit isang tambaka mo na napakaraming makeup or foundation yan, pero kung sa damakmak naman ang kanyang problema na hindi niya kayang dalhin, hindi niya maitago. Pero kapag ka siya ay kahit napakarami ng problema, pero meron siyang Panginoon na nagliligtas at nagbibigay ng kagalakan, may kita mo yung glow. Amen? Kaya alam po namin kung okay ka at hindi okay. Yung glow lamang ng mukha mo will show your real status. Amen? Kaya pag tinanong ka ng pastor, kamusta ka na? Okay, okay na. Pero titignan namin kaagad yung mata, yung mukha, kung nag-glow. Kaya nga sabi na salita ng Diyos sa natin pinag-aaralan, your faith, my faith, is all about Jesus who declares us flawless in His eyes. This means we can now enjoy true and lasting peace with God. Kakibat po ng joy na pinag-uusapan natin is yung peace that passeth all understanding. Kaya nga sabi ni Pablo in Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Di ba? Pinangunan niya po yung bago niya binanggit yung verse 6 na sabi gano'n na in everything, do not worry in anything, but in everything, by prayer and supplication, no? May it be known to our God, and the peace that passeth all understanding will begin to rule and reign in our hearts and even in our mind in Christ Jesus. Idulog mo sa panalangin. Kaya pag dinulog mo sa panalangin, bibigyan ka ng kapayapaan. Kapag naranasan mo ang kapayapaan ng Diyos, mararanasan mo yung walang hanggang kaligayahan. The joy of the Lord. Amen. Kaya kasabi ko, no, this means we can now enjoy true and lasting peace with God. All because of what our Lord Jesus, the Anointed One, has done for us. Ano ba yung ginawa ni Jesus? Ano ba yung ginawa ni Jesus? Tinanggap po siya bilang Panginoon mga tagapagligtas. When you say you accepted Jesus as your Lord, as your Savior, He is also the Lord of your life. Amen. Ibig sabihin, papasabog tayo sa sinasabi ng Panginoon. Ano ba sinasabi sa atin ng Panginoon? Mamuhay tayo ng kagaya niya. Lumakad tayo ng kagaya niya. Hayaan natin si Kristo ang manguna sa atin. Diba? Amen. Ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay bagong pinala. Diba yun ang sabi ng salita ng Diyos? Ang luma ay wala na. O, the old is gone. Behold, everything becomes new. If you want a new thing in your life, go to your Savior and Lord. Go to your Jesus. Go to your J-O-Y. The Jesus over you. Amen. Let's go on. Verse 2. Our faith. Ano daw yung faith natin? It is a guarantee, guarantees us permanent access. This is what kind of faith na meron ka. Yun po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Yung legal tender po natin to transact here on earth is money. Sa Pilipinas, peso. Sa US, dollar. Tama? Yes. If you are transacting with your God,
pananampalataya. Ang gamit mo lamang is your faith, which is free. And the good thing is that your faith is not your faith. Your faith is Jesus. Amen. Ulitin ko ha. Your faith is not based on what you feel. Your faith is based on what Jesus has done in your life. The author and the finisher of our faith. Sabi po ng Hebrews. Amen. Kaya nga, our faith, our Jesus, is guarantees us permanent access into His marvelous kindness that has given us a perfect relationship with God. So kung gusto mo ng perfect relationship with God, dapat meron kang Jesus. Amen. Kasi He is the way, the truth, and the life. We cannot go to the Father. We cannot have a perfect relationship with God. Amen. Amen. Kaya nga, ang buhay mag-asawa cannot be perfect. You need Jesus. Kaya nga pyramid ko ang relationship in sa married life, or if you want to go into to become husband and wife, no, ang relationship po triangle. Ito po ang totoong love triangle. Hindi po yung other parties. The party that you involve is Jesus. It's a love triangle, which means ito yung spouse mo. Pagka pinilit mong magkalapit kayo, there will be clash. There will be disappointment. There will be a lot of things na hindi nyo pagkakaunawaan. Kaya nga ayoko managay ng mga social media kasi kita yung napapansin nyo, kawawa kami mga lalaki palagi, pinapakita doon kung paano kapihin yung mga lalaki. Diba? Nakikita nyo yan? Nakikita nyo sa social media, sa Facebook, diba? Diba one example, yung papasok sila sa kotse, bubuksan. Alam niyo po ba, bait ang asawa ko, gano'n, pagbukas na gano'n, pagbalik, pag ginabuo kong gagayahin, diba? Tapos utusan ng pangit eh. Hindi naman po yun ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon is you bring out the best on your spouse. How? Support. You bring him to Jesus. Kaya nga lang triangle. Kapag ano po, wife, husband, pag pinagpilit nyo, ay talagang clash yan. Pag pinaguntog nyo gano'n, balik na gano'n. Pero pag pumunta kay Kristo, at siya ay pumunta kay Kristo, nandun na sila. Ang nagkocontrol sa kanila ay ang ating Panginoon. Amen. Amen. Sige, pagpapit mo na ang Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ka na, what incredible joy bursts forth within us as we keep on celebrating our hope of experiencing God's glory. Verse 3. Pero one time, pag-usapan po natin about family, about being husband and wife. Pero not now. May maganda ng clip na pinasa sa mga tatay. No? Do not look for the right person. No, halimbawa, naghanap ka ng tamang babae o tamang asawang babae o tamang asawang lalaki. Do not look for a right person. Sabi pong gano'n, be the right person to that tao. Ikaw yung dapat na maging ikaw yung dapat na makita na ibinigay ng Diyos para sa kanya. At ang pagkakabigay sa iyo. Kaya nga, di ba, sharing ko nga sa inyo, you cannot find a perfect relationship. You can only find it with Jesus. He is your perfect God. Amen. But that's not all. Sabi po ni Pablo, even in times of trouble, we have a joyful confidence. Ano yung joyful confidence na yun? Knowing that our pressures will develop in us patient endurance. So, hindi kayo exempted. Hindi ako exempted. Pero ang kagandahan dito, you have that confidence. Meron kang kumpiyansya. Na ang araw na yun, ginawa ng Lord, may problema, pero you have to celebrate the goodness of God. Amen. You see the goodness, the hands of God. Kaya minsan, pagka may mga tinatanggal sa iyo ng Lord, sabi mo, bring it on. O kaya may mga bagay na inaalis sa iyo ang Panginoon. Lord, sa iyo na yan. Kasi alam mo, babalik niya.
mas higit pa sa iyong inaasahan. And sometimes, those things are to be removed for us to see the hands of God working miraculously and working big things in our life. Amen. 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 Alala niyo share ni Poti? 5 months pa lang siya sa tri-pill. 5 months ka ba? Ayaw mo na? Ayaw niya na. Eh, naka-10 na siya. So sa tingin ko naman, hindi na siya umaayaw. Ano? There are pressures, sabi niya. There are problems. Pero kapag ka nandun ka pa at doon ka pa inilalagay ng Panginoon, always treat your job as your mission field. Kaya nga sabi na nung ginamit niyang word, di ba, naging guest up niya daw in Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do it all for the glory of God. Sabi nga ni Pablo, whatever you do, whether you eat, you drink, you sleep, do it all for the glory of God. Kaya nga nung nagtrabaho ko sa PLDT, ilagay ako ng Panginoon sa PLDT, hindi ko alam na yun pala yung mission field ko, hindi ko alam na doon pala ako ititrain ng Panginoon. Akala ko, yun lang ang trabaho ko. Akala ko, kikita lang ako ng malaki, magkakapamilya. Kundi, tinrain ako ng Panginoon kasi nagkaroon ng office ministry. Ginamit ako ng Panginoon doon, nagpakanta, nagturo, nanalangin, only to find out in the year 2012, magkakaroon din ng office 2010, magkakaroon ng office ministry sa Tri-Field, and then 2012, here we are. There is Lighthouse International Church, Philippines. Amen. So, mayroong plano ang Panginoon. So, kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka lamang nagtatrabaho para kumita at magkaroon ng everyday income. Kundi ilalagay ka ng Panginoon doon to be an ambassador, to be an expression of how good God in your life. Amen. And then in verse 4, and patience, endurance, ano daw? Will refine our character. Amen. So, meron palang progression. Ang buhay po natin bilang mga Kristiyano, meron pong progression, may nagpo-progress, may patutunguhan. Hindi ka mananatili sa kinalalagyan nyo. And I thank God on how the Lord is moving in our men's ministry sa mga katatayan. Imagine we started 2023 na naglilinis lamang sila, 3, 2, 4 lamang sila, naglilinis ng simbahan, nagkikwentuhan, and after that, uwi na. Only to find out that is the training ground. No, yung maging faithful ka in sweeping the floor, faithful ka sa pagpapausok, faithful ka sa pagmamap ng CR, only to find out na ang men's ministry ngayon, we are now part of the many things that God is doing. Amen? Inatasan kami ngayon ng maraming bagay na pinagkatiwala ang Panginoon. Naging part kami ng prayer team every third Sunday. And then next week, please, pray for us. Invite mo. This is very, very rare to happen. Next Sunday, your katatayan will lead us in worship. Wow. So, ngayon pala mag-fasting na kayo. Joke na kayo. Okay, and it refines our character. Knowing our role. Kaya napapansin ko po ngayon, napansin ko po dito sa ating simbahan, when the tatay, kapag ang katatayan po ay nagsimula mag-rise up, nakikita ng mga asawang babae na there is now direction in their life. Amen. Kaya nga, marami na ngayon natutuwa ako ng mga nanay, ay kung konti na lamang po, kapag bilog ang buwan, ay naiiba po ang mga itsura. Kadalasan po sa kanila ay talagang napakabad pa. Let's go on verse 4. And proven character lead us back to hope. Now, pag sinabi mo, yung hope na yan, it speaks about the Greek word which means elpis. Na ibig po sabihin, expectation. Sure expectation of good things to come. That is the kind of hope that you have in Christ Jesus.
Amen. Let's go on. Verse 5, the last verse. And this hope is not a disappointing fantasy. Because we can now experience the endless love of God. Ano daw? Cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. When you say cascading, ay nag-uumapaw, in abundance, overflowing. No? Yung talagang rumaragasa sa ating puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Let's go back in John 15:11. This will be ending. Sabi po gano'n, my purpose. It's si Kristo po ang nagsasalita dito. At si Kristo po ang kinakausap. Ikaw, hindi po ako nagsasabi nito. I'm just using my mouth to verbally express what the Word of God is declaring to us this morning. Sa umagang ito, sa mga oras na ito, sa iyong buhay, sa iyong puso, sabi ng salita ng Diyos, my purpose for telling you these things is so that the joy that Jesus experienced will fill your hearts. So today, this morning, it's my prayer, yung puso mo po, punuin mo ng kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. The joy that Jesus over you. With overflowing gladness. Fill your heart with overflowing gladness. Amen. That's all right. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat na sa umagang ito, this is your promise unto us, Lord, that your purpose sa aming pong buhay ay ilagak mo sa amin, Panginoon, ang nag-uumapaw na kalagihan na nagmumula lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Aming Panginoon at tagapagligtas. There is no other kind of joy that can fill our hearts to the overflowing with gladness. There's no other kind of joy that this earth can offer to each and every one of us. Because the joy that comes from the Lord is the joy that gives us strength, that gives us peace that passes all understanding. The J-O-Y of our circumstances. The Jesus over your circumstances. The Jesus that over your problem, your trials, your worries, and even your fears. That is the kind of joy, that unspeakable joy that comes from Jesus. And thank you, dear Lord, that as we remain in you, you will remain in us. Your word will remain in us, and your love will remain in us. And that your purpose, Panginoon, will fill us to the overflowing joy, the unspeakable joy, the overflowing, the fulfilling kind of joy that comes from you, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Thank you for reminding us that this day is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Maraming pong salamat, Panginoon. We pray all these things in Jesus' name.